Grabe mga kababayan, talagang nababoy dito sa location na ito. Nakikita po natin sa location na ito na kung saan talagang kitang-kita natin na napabayaan talaga nung nakaraang namuno dito nga sa lungsod ho ng Maynila. Grabe oh, halos parang nakakatakot baka bumagsak oh. Bali mga kababayan, galing nga tayo doon sa part po ng City Hall na kung saan bababa tayo dito sa underpass na ito and papunta tayo doon sa Jones Bridge. Papakita ko sa inyo kung ano nga ba ang sitwasyon dito nga po sa underpass ho na ito. Although noong panahon po ni Mayor Isko Moreno, talagang napakaganda ito nung hindi pa siya tumatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas noon, and siguro way back 2012 napakaganda nito, and yung underpass na ito talagang pinapinturahan, talagang inayos, nilinis, and talagang inalagaan nung pamumuno nga ni Mayor Isko Moreno noon. And ngayon, dahil nga si Mayor Isko Moreno na naman ang mayor, and talaga namang napakarami niya pong gagawin no, sa kanyang pamumuno ngayon. Dahil nga, nung nakaraang namuno dito sa Maynila, yung nakaraang namuno, talagang para namang hindi ko alam kung nakatikim man lang ng kahit pagpintura itong location na ito. Makikita po natin talagang medyo madumi na, yung magilid-gilid, and banda gitna, dito nyo makikita kung papaanong talagang, kita nyo po yan no. Yay, grabe mga kababayan, talagang alam mong masasabi natin parang napabayaan talaga oh. Kita nyo yan, ang dumi ho sa location ho na ito oh. Oh, dito pa may mga tumutulo na dito oh. Kaya nga talagang double time si Yorme sa pag-aasikaso at paglilinis, pagsasaayos ng mga dito sa Maynila, ng mga location dito sa Maynila, no? Ayan oh. Kita nyo yan no. Ay grabe ang grabe ang dumi mga kababayan, talagang nasira talaga. Diba? Kaya nga nung pagkaupo ni Mayor Isko Moreno, sabi niya talagang ang dami niyang aayusin. Diba? Nung unang araw ng kanyang pag-upo, ang kanyang kayagad inayos yung Divisoria, which is nakita naman natin noon talagang ang Divisoria napabayaan niya ng nakaraang namuno rin dito sa Maynila. O, papunta tayo doon sa Jones Bridge kasi titingnan natin kung ano ba yung sitwasyon doon, which is doon noong panahon din ni Yorme, talagang inayos din yan mga kababayan. And ngayon, patuloy ho na inaayos. Dahil nga syempre talagang nababoy nung nakaraang namuno ko dito. So nasa tawid na po tayo, and papunta tayo doon sa Jones Bridge na kung saan ipapakita ko sa inyo, at isa din po yan sa pinagmalaki ni Mayor Isko Moreno yung Jones Bridge, sapagkat nga alam naman natin talagang naging tourist spot din yan on nung bago pa dumating ang Intramuros Bridge at saka Esplanade, which is ngayon ang Esplanade pinagpatuloy na lang yan nitong kasalukuyang administrasyon, and ang Intramuros naman nung nakaraang administrasyon sa pakikipagtulungan naman under the leadership of Mayor Isko Moreno yung Intramuros Bridge mga kababayan. And dito naman okay naman dahil patuloy naman ang paglilinis ng mga ating pong mga kawani po ng dito po under the local government of Maynila na ayusin nga itong location ho talaga dito mga kababayan sa buong Maynila. So nakakalungkot dahil nga syempre sa pagkaupo ni Yorme at this time, napakarami niya hong pwedeng ayusin, napakarami niya hong dapat ayusin dahil nga napabayaan ho nung nakaraang namuno. Ang Esplanade mga kababayan, o ang lagos nila nakita naman natin nung nakaraan. Although yung ilalim doon talagang okay, pero yung daanan ng mga sasakyan talagang nababoy. Naging talaga yung mga pintura, talagang napabayaan, even yung kalsada naging lubak-lubak, and ngayon naman okay na po under the leadership of Mayor Isko Moreno. Kita natin, and malapit na tayo doon sa Jones Bridge, and doon po makikita natin din kung gaano kaganda, gaano kaayos sa ngayon, no? Ayan, dahil nga po patuloy na talagang inaayos po under the leadership of Mayor Isko Moreno. Actually dito naman, okay naman dito kahit papaano, na-maintain na talaga ang kalinisan. At sabi nga ni Yorme, kung meron pang natitirang mga tulunggis, magbago na ho kayo. Dahil nga syempre ngayon alam naman natin napakarami na talagang mga nahuhuli, lalo na yung mga snatcher dito sa Maynila, agay talagang isa yan sa mga tinututukan din po under the leadership of Mayor Isko Moreno na talagang matuldukan, sapagkat kawawa nga naman ang mga nagiging biktima ho nito mga kababayan. Lalo na doon sa Road 10 na kung saan marami po talaga doon ang mga kumukuha ng mga kung ano-anong mga nakalagay doon na katulad ng gulong, no, sa ating pong mga kababayan na nagda-drive dyan, dumadaan dyan sa Road 10 mga kababayan. Pero ngayon naman okay na dahil unti-unti na nga pong nasasawata, and malapit na po tayo doon sa mismong Jones Bridge, and ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang mga pagbabago. Although ngayon double time nga gaya ng sinabi ko under the leadership of Mayor Isko Moreno, yung Lagos Nilad naman okay na, and yung Divisoria kahit pa paano ho talagang nasa wata lahat, and every morning nagkakaroon ho ng flashing doon ho sa Divisoria para naman tuluyan. Pero nung unang araw
pangalawang araw ng pagkaupo ni Yorme, talagang bakbakan talaga ang sitwasyon doon sapagkat napakarami nga ng dapat ayusin. Dahil ito namang nakaraang ating kasing mayor dito sa Maynila, abay talagang napabayaan niyang talagang Divisoria, mga kababayan. At least this time, kung kayo may pupunta sa Divisoria, hindi na ho katulad ng dati. Alam naman natin kung anong history ng Divisoria. Isang masikip, matao, at mabindors na location. But at this time, under the leadership of Mayor Isko Moreno, although nagawa na rin niya noon, and nabalik lang nitong nakaraang mayor, and nawala na naman yung mga vendors po sa location. Hindi po ako against, no, once again, hindi po ako against sa ating pong mga kapabayang vendors sapagkat na naman ang ginagawa nila to survive and mabigyan po ng pangangailangan yung kanila pong mga mahal sa buhay. Pero sana, doon lang po tayo sa tamang location. Ibigay po natin sa lahat etong mga kalsada po natin kumbaga kasi para po ito sa lahat eh. And kapag ka maraming vendors na nagtitinda diyan sa kalsada, which is alam naman po natin is against the law, eh yan po ay nagdudulot ng masikip po na pagdaloy ho ng ating mga sasakyan. Kaya sana ho, wag po tayong pumisto diyan but dumami na po ang mga vendors dito sa sa Lagos Nilan kasi nga tama sa Lagos Nilan kasi nga yung Quiapo kasi talagang nilinis na rin and inalis na rin yung mga illegal vendors doon sa mga gilid-gilid which is kung bawal ay bawal kaya dito na po sila pansamantalang lumipat sa Esplanade mga kababayan. And okay naman dahil kahit papaano mas marami nga po ang tao dito talagang naging okay itong lugar ho na ito. Ito yun, isa yun sa pinagmalaki ni Mayor Isko Moreno noong nakaraang siguro way back 2019, 2021, up to 2022. So, isa ito mga kababayan ang Jones Bridge na talagang inayos niya. Talagang kita naman natin ang dami pong dapat ayusin talaga sa pagkakataon ho na ito. Dahil napabayaan talaga noon mga kababayan. Yung mga pintura, kailangan i-refin. And salamat naman po sa Dibes dahil sa kanilang mga sponsor para po tuloy ang mapinturahan yung mga location ho dito, yung mga design no, ng mga nakalagay ho dito sa lungsod ho ng Maynila. So yun natatanaw po natin na arc, yan po yung Intramuros Bridge which is at this time talaga namang napapakinabangan ng ating pong mga kababayan. Sinasabi ho natin na kapag nagtulungan ng ating mga leader ay talagang mabigyan ho ng magandang kinabukasan itong bansa po natin. Pero kapag nagiging kurap, wala ho tayong dapat asahan talaga. Dito naman, okay naman. Dahil nung nakaraan, maraming basura dyan. Pat sa utos ka ni Mayor Isko Moreno na siyang tanggalin. Dapat yung mga basura, talagang natanggal na po ngayon. Unti-unti na talagang sa ilang linggo pa lamang na pamumuno ni Mayor Isko Moreno dito sa Maynila, ay talagang unti-unti na nasasawata talagang dapat ayusin ho dito at dapat masawata.